Naturals, Love and Body Works. Nag-iinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserie sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Magandang morning sa lahat ng mga sausawera at sausawera. Handa na ba tayo sa talakan? Saba kayo sa puti o sa pula? Esa of Ryan, ready na rin ba? O eto naman sila, Hans. Ay nako, ready na rin kami dyan. Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face! Sisimangot. Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema. Face to face! Huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Hello mga kapatid! Magandang umaga po sa inyong lahat at ilang araw na lang ay Pasko na. Naku, ang tanong, kompleto na ba ang listahan nyo ngayong Kapaskuhan? Abay, dapat una pa rin po kami sa inyong mga isusulat dahil kahit po Pasko ay hindi kami magsasawa na kayo po ay bigyan ng isang programang kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago ang lahat, narito lang yung ilan sa mga mensahe po ng ating mga kasawsawan dyan sa internet na walang sawa pong sumusubaybay sa ating fan page sa Facebook. Ito galing kay Catherine Alipio Canlas. Hi Miss Ami, I'm your #1 fan here in California. Uy, salamat naman po. Me and my mom always watches each episode online every day po yan. Every Filipino should be grateful having this Barangay Hall on air. Lahat po ng episode marami po kaming natututunan. At dahil po sa show nyo, lumawak ang kaalaman ng marami ukol po sa karapatang pantao at mga batas na maaring ipataw sa mga nagkakasala. I'm so proud of you. Salamat po. Keep up the good work. More power to you and to your show, and God bless. Salamat po. Galing naman kay Mami Anas Dugan. Sabi niya, hello Ma'am Ami, ako po'y nanonood ng show niyo. Dalawa kami ng asawa ko. Kami po ay maraming natututunan sa inyo. Tagapayo. Wish ko lang po sana tumagal ang inyong programa dahil po para sa amin, maraming aral ang makukuha po sa inyong programa. Kahit ako po ay pagod na sa trabaho. Basta nakapanood lang ako ng inyong programa ay masaya na at nawawala ang pagod namin dito sa Israel. Salamat! Good luck at advance maligayang Pasko po sa inyo. God bless, Ma'am Ami. Salamat po. Sobrang na-appreciate ko po talaga yan at kami po dito ay walang sawang magpapasalamat sa lahat po sa inyo dahil po sa patuloy po ninyong pagsama sa amin dito sa araw-araw. At syempre, ako pa rin po ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang kukumpleto ng ating umaga. Narito po ang ating kapatid. Nakasama ko sa 92.3 News FM. Ami, Hands on Air, Hans Martel. Good morning, Shang! Good morning, Philippines! Good morning, world! Nako, malapit na talaga ang Pasko, kaya naman sana nga lahat tayo iisipin natin that this is the season for forgiveness. Kaya naman dito sa aming programa, nako, kahit nagsisimula sila na nag-aaway, nako, huwag kayong mag-alala kasi may 3 taong tutulong para naman sila ay magkaayos. Wala pong iba kundi ang Trio Tagapayo! Marami nagsasabi na ang dami nilang natututunang legal dahil sa ating programa. Abay, syempre, sagot po yan ng isang professor of law mula sa College of Law ng University of the East. Ang napakahusay pong si Attorney Benedito Acosta Jr.
Marami rin na nagsasabi na dahil sa programang ito, mas natututo silang umunawa sa kanilang mga kapwa. Abay, syempre, dahil naman yan sa ating family counselor and resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At may mga nagsasabi rin na dahil sa face-to-face, abay, natuto ulit silang tumawag sa pinakamay kapangyarihan sa lahat. Siyempre po, ang ating poong may kapal. At sino ba nagpaalala sa kanila niyan? Abay, di siyempre, ang ating spiritual advisor. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Kita nyo naman, kung itong tatlong to, talaga namang lagi nyong isinasa isip at isinasa puso ang kanilang mga sinasabi. Walang gusot, walang problema. Ang meron tayo, siyang ami. Salamat sa iyo, kapatid na Hans. Naku, bago lang tayo mag-issue of the day, gusto ko lamang pong batiin si Dr. Rose Llanes, ang isa sa ating mga mahal na trio tagapayo. Ang aming pong pagmamahal at suporta ay laging nasa iyo, Dr. Rose, kaya lagi ka sanang mag-iingat at lakasan mo ang iyong loob. Eto na mga kapatid, matapos pong makikabit ng kuryente simula noong 2008 sa kanyang hipag, abay hanggang ngayon raw po ay hindi pa ito nagbabayad. Bakit kaya? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isang matinding reklamo laban sa hipag. Pero ang away na maghipag tungkol sa kuryente nauwi sa pukpukan ng bote. Hindi po kasi siya nagbabayad ng kuryente at saka tubig. From 2009 hanggang ngayon, siguro umabot na ng mga 15,000 ang utang niya sa akin. Lagi niya ako sinusugod ng kutsilyo eh. Pinagbabantaan na papatayin niya ako. Bayad naman ako ah. Ang ginagawa niya kasi binabastos niya ako. Ginagawa ko naman ng paraan kahit wala kaming makain, kahit wala kaming ulam. Oo, parang personal na yung ginagawa niya sa akin. Sobrang kasi siya. Kumbaga, hindi ko na kaya sa dibdib. Ang hinihingi ko lang naman sa kanya, sana kung wala talaga siyang pambayad, makipag-usap lang siya sa akin. Pera lang yan. Pag nawala ang pera, wala na. Pero ang relasyon, bilang hipag, nandito pa rin. Ano ka lang, sampid. Dapat nakisama ka. Pagbabanta mo sa buhay ko, hindi ko na inaano yun. Kung ano man ang mangyari sa akin, bahala na kayo. Marisolbahan pa kaya ang issue ng maghipag? Alamin na natin yan sa #1 talakserye ng bayan, Face to Face. Mga kapatid, matapos pong makikabit ng kuryente ang kanyang hipag sa loob ng halos 2 taon, hindi raw po ito nagbayad. Upang ikuwento ang kanyang reklamo, narito si Juvie Mondia. Pasok!